Boss Bas, wala na raw saysay ang impeachment. Si Puno mismo ang nagsabi. Alam nyo na. Eh pag bigla na pasa yung impeachment, baka naghihintay sila na magkano. Diversion nila, Mindoro atong naglebiste at Barsagay. Siyempre po, Sir Badong, nakikinabang at laway lang ang puhunan, tiba-tiba si Honorable, di ako akla. Palpak lahat ng batas na ginawa ni Lacson, dapat hindi na ibalik sa Senate yan. I-authored the Confi Funds, which the source of corruption. Baka ibang argo yan, parang kailan ulit BRC start? Sa Lunes po. Serbad si Senator Marcoleta ang pinaparinggan ni Ping na nagwiwig. Na nagwig. Ah, ganun ba? Yung pala yun, akala ko si Senator Amy wig din yung buhok. Kaya pag nagsabunutan, hindi talaga, no? Sir Badong, sabi ni Tito Sen, ang gobyerno daw na may ginawa negative daw ang survey. Pero yung hindi daw nagtrabaho, positive daw ang survey. O kaya nga po, wala pong ginawa si Tatay Digong kaya positive po ang kanyang survey. Alam nyo, huwag nyong bubulahin yung mga tao dahil ang mga tao hindi na naloloko. Pwede nyo sabihin yan nung panahon ng wala pa pong social media. Ngayon po, kalokohan po yan. Alam po ng tao, kaya po positive si Tatay Digong. Kaya po pinakamataas ang rating ni Tatay Digong dahil siya po ang pinakamaraming nagawang presidente. Isama nyo pa yung tatay nito na nanungkulan ng 20 years. Walang panama kay Tatay Digong na 6 years lang. Ang tinitisa ngayon ng mga batang congressman. Hindi po batang congressman. Marami pong batang congressman na hindi po nila inaano. Nariyan po yung anak ni Recto, anak ni Grace po. Ang dami pong batang congressman, promise. Pero si Kiko lang po tsaka si Libiste kasi sila yung bumibira. Hindi po lahat ng batang congressman. Yung dalawa lang po. Lilinaw po natin yan. Marami pong batang congressman. Good morning, Sir Bad. Is it true na magka-penalty si Kong Libiste sa solar energy na business niya? Sinampahan po ng penalty na 24 billion. Grabe, no? 24 billion. At yung Senate building overpriced 32 billion pag ginawang school at hospital yan, marami sanang makinabang. Correct. Boss Badong, sabi ni Tian, si Pinky lang ang nagtago na hindi nahuli. Sila ay ako isang model. Wig na buhok ni Amy, may tampal. May pag-asa ba tayo kay Chairman Lacson? Saan po? Tope ang nakay Marcoleta, hindi wig. Wig is for the entire scalp and tope is for selected spots lang. Eh ngayon ko lang na tinitisa ngayon ang mga batang congressman. Yan. Si Argo Bingot ay troll sa mga DDS vloggers pero iba ang Argo Bingot. Bumaliktad ngayon, nagiging DDS na. Tama, walang panama sa 20 years. Boss, badscape lang yan nila Lacson para mawala sa eksena si Romualdez. Kasi kung may basehan niyang ebidensya niya na may ugnayan si Romualdez sa Diskaya, itatago nila yun. Correct. Diba? Ako, ganun ang paniniwala ko. Kasi agad eh. Oh, wala ang kinalaman dyan. Oh, ganun. Sir Bads, I'm sure si Derek Daryl Yap ang reply kay Ping Lacson. Di talaga si Amy. Hindi, nag-reply na po si Amy kahapon eh. Pinanatan po ni Amy Marcos yung sinasabi ni Ping Lacson na bibigyan siya ng 1 oras. Sabi nga ni Amy,
10 minutes lang nga hiningi ko, hindi mo pa binigay eh. Isang oras pa kaya. Isang oras. Pag magsabi ng totoo, hindi kinakailangan na isang oras. Pero ang kasinungalingan daw, kahit mahigit sa isang oras, mahirap talaga magsinungaling. Yan po ang banat ni Senator Lacson. Senator Amy kay Senator Lacson. Sir Bats, malakas bang contender si Risa sa 2028 kasi siya daw ang panlaban kay BP Sara? Depende po yun kung ang pananaw nila ay magse-second place. Malakas po sa second place yun. Pero yung mananalo, kasi iba na po ngayon yung politiko eh. Ngayon po, dahil po dyan sa mga kabibigay ng mga oligarko, ang dami pong perang pinakakawalan. Alam na natin ngayon, na-expose na sila ni Tatay Digong eh. Kung bakit sila nagpapakawala ng mga perang malalaki. Di ba? Yung mga kontraktor o mga kamag-anak ng kontraktor, para mapaboran sila, di ba? No? Okay. Kaya depende po ngayon yung pagtakbo po ngayon, hindi na lang po para manalo. Ayan po ang realization ko eh. Si Vice Caballo na ang kalapatatakbuhin. Desperate na. Ayan po yung realization ko na hindi lang po yung naghangad yung mga politiko, hindi lang po para manalo. Naghangad sila na tumakbo for the sake na makatakbo, for the sake na magkaroon ng mga campaign contributions. Kasi po, wala na pong mas malaking noon kasi ang pananaw natin, no? Namumuhunan yung mga tumatakbo, pag nanalo sila, mababawi nila yung pinuhunan nila. Ngayon po, hindi na po. Dahil po sa nakakita natin na may mga talo na takbo pa rin ng takbo. Alam na natin ngayon, tapos yung mga na-expose na yung campaign contribution mo, halimbawa, umabot ng 150 million ang campaign contribution mo. Hindi po katakataka yan. Kay Erwin Tulfo, isang tao lang o isang pamilya lang eh. 100 million na yung campaign contribution eh. Imagine niyo yun ha. Senador lang yun. Isang pamilya o isang tao. 120 million yata yung contribution. Legal yun. Ibig sabihin, once na ikaw ay tumakbo, at mataas yung rating mo, not necessarily number 1 ka, sa top 3 ka, ang dami pong papasok sa'yo na pera. Matalo ka man, tiba-tiba ka sa natitira. Yung natitira po sa campaign contribution, hindi po sinusurrender pala. O hindi, pwede mo palang hindi ubusin yung campaign contribution. Pwede mo palang ipagbayad ng buwis at iyon na. Halimbawa ako, natirahan ako ng 100 million. Hindi ko kikitain yun kahit kung mananalo lang ako ng congressman at tapat ka. Tapat ka, depende. Kasi kung tapat ka, hindi mo kikitain yung 100 million. Sa congressman pa, kunwari, nanalo kang congressman, hindi mo kikitain yung 100 million sa loob ng 3 taon na pagiging congressman. Pero, sumali ka sa eleksyon ng presidente, yung 100 million, ang purpose mo lang ay mag-second o mag-third. Pasok ka na sa banga, talo ka na, masaya ka pa. May kakilala ko eh. Ilang beses nang tumakbo eh. Tumakbo ng vice president, talo. Tumakbo ng senador, talo. Tumakbong mayor, talo pa rin. May kakilala naman ako, 2 beses nang tumatakbo ng presidente, talo pareho. Pero pag takbo ng senador, nananalo. Di ba? Bakit takbo ng takbo? Di ba dapat, ayoko nang tumakbo kasi masama sa loob. Yung isang nga nakita kong natalo eh. After matalo, nag-world tour eh. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Leni Robredo.
Wala ng gobyerno, Sir Bads, kahit anong takip at pautot nila, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Kaya bago umalis ang gobyernong ito, masusulat sa kasaysayan nito ang worst administration. Correct! Pero inyo, saan ka nakakita? Ngayon pa lang, nakaupo pa lang, sinasabi na natin na worst. Paano pa pagkatapos ng termino niya? Yung mga talunan na masasaya, nauuso po yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Yung sinasabi nyo na magkakaisa yung mga politiko na yan, hindi po magkakaisa yan. Ha? Baka yung mga dilawan lang, hindi magkaisa-isa. Ha? Bakit? Sayang ang campaign contribution. Hindi nila kikitain yan. Hindi nila kinikita yan sa pagiging congressman nila o senador nila. Hindi nila kikitain yan lalo sa pagiging mayor nila. Pero matalo ka sa presidential election. Pag natalo ka, pwede ka mag-world tour. Karma na lang pag-asa ng bayan, wala na sa hulog. Kaya panalong-panalo na si BP Sara, yung hangad nila Trillanes, nila Llamas na sana magkaisa. Hindi magkakaisa yan. Tinitiyak ko sa inyo, yung naranasan nila yung mga campaign contribution kung gaano kalalaki. Tatakbong mag-isa yan. Tatay Badong, bayaran lang ng tax, paldo na. Easy money kahit talunan. Etneb. In fairness kay Yorme, nagtatapat siya, di ba? Oh. Ngayon, nanalo na siya. Ayaw niya na sa gusto ni Yorme kasi may tungkulin eh. Ayaw niya ng talunan lang eh. Tatay Badong, dikit na dikit labanan kapag si Inday at si Onti. 91% versus 9%. Kaya dapat maging matalino ng mga tao sa pagboto. Ayan. Sa mga hindi po nakakaunawa, yan po yung sinasabi natin, no? Kasi sabi noon ni Miriam, si Miriam, pag si Miriam ang nagsabi, totoo eh. Kasi si Miriam, kahit siya mismo na masagasaan. Ano sabi ni Miriam, di ba? Pag ikaw, tumakbo kang presidente, at ang rating mo sa mga survey pangatlo, tatlo, top 3 ka. Nako, bumabaha ang campaign contribution. Yan po ba aatrasan yan? Yung sasabihin, magdadalawang isip po ba yung isa sa mga Rimulya na tumakbo? Tatakbo po ang isa sa mga Rimulya. Sabi nga ni John Vic, ngayon pa lang may nag-o-offer na sa kanila 1 billion eh. Ano pa lang yun para ipatigil ang investigasyon. John Vic, bakit nga pala hindi mo pinakulong? Extortion yun Naghahanap ako ng kapustahan plus 10 million votes pa si Lenny kontra kay Sara. Watching from Singapore. Boss Buds, mangiyak-ngiyak yung host sa DCMM nung interviewin si Puno sa impeachment. Ano kaya feeling ni Auntie Claire? Talaga? Ano sinabi ni Puno? Wala na raw silbi yung Mangingiyak talaga kayo dahil ang mga congressman po, hindi po yan katulad ng iniisip ninyo. Ito po, real talk tayo mga kapatid. Tuwan-tuwa kayo dahil kakampi nyo yung mga congressman, di ba? Pero, kakaiba nila lang po yan. Kung sino po ang paparating, kaya nga po lame duck president na si BBM Dahil alam na nila na may kapalit na si BBM ngayon pa lang. At yun walang iba kundi si BP Sara. Unti-unti nang kakalas yung mga yan. Ngayon sila magpapakitang gilas. Ngayon nila sasabihin na i-impeach nila si BP Sara. Hindi nila gagawin yan. Kaya yung kasindami ng sumuporta laban kay BP Sara, impeachment last year, wala na pong bilang yan ngayon. Kaya nga, double time si Trillanes tsaka si Llamas Na ngayon ang tunay na labanan, ngayon 2026. Pag hindi nila nakuha, ang labanan na sinasabi nila, impeach natin si BP Sara ngayon or
wag na tayong umasang mananalo. Yan lang yun. Kasi 2027, hindi na po mag-i-impeach yung mga congressman. Pakatandaan nyo yan. Wala na silang makukuha ang boto nun. Baka karamihan ng congressman nakaalyado na kay BP Sara sa 2027. Kaya tama yun, naniniwala ko. Ngayon na ang huling chance nila. Pag hindi nila na-impeach si BP Sara ngayon 2026, goodbye na sa kanilang mga pangarap sa 2027. O, balik tayo sa punto. Ako naniniwala, tatakbo yan si Lenny. Naranasan niya ng matalo eh. Ano yung alam niya pronouncement ni Lenny nung natalo siya? Ay, ang ganda ng pink movement. Ang ganda ng sinimulan natin. Uulitin natin to. Utya, uulitin natin. Sarap na sarap siya sa pagkatalo. Ano sabi ni Miriam? Bumabaha ang campaign contribution sa top 3. Bumabaha. Kaya ito pa ang naniniwala ko, si Risa Ontiveros, hindi po yan aatras. Matagal na nakaplano si Risa Ontiveros. Pwera na lang kung may mag-aalok sa kanya na vice president na malakas. Pero kung wala rin lang, tatakbo na rin yan. Okay, si Leni Robredo, malamang tumakbo yan. Isa sa mga tulpo, tatakbo. It's either president o vice president. Isa dyan sa mga Remulla, tatakbo. Malaman si John Vic. O, lahat yan ay tatalunin ni BP Sara. Kung ayaw nyo maniwala, ano magagawa natin?